Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, lahat po tayo may nakaraan at bawat nakaraan may kwento. At ang bawat kwento natin sa nakaraan ay may mga kwentong ayaw nating balikan, ayaw nating pag-usapan o maaring ikinahihiyan nating kwento. Tampok sa ating ebanghelyo ngayon ang isang napakagandang kwento na bukod tangi sa ebanghelyo ni San Lucas. Tampok po dito sa kwento ang isang babae na lumapit kay Jesus. At mas maiintindihan lang natin at ma-appreciate natin tong kwento na ito kung tila papasok tayo sa kwento na isang saksi o isa sa mga nakasaksi sa kwentong ito. Ang kwento po ay tungkol kay Jesus na inimbitahan ni Simon na isang Pariseo sa kanyang tahanan para kumain. Hindi natin alam kung ito ba ay isa lamang paanyayan na para lamang masamain si Jesus o talagang naimbitahan si Jesus bilang isang rabay. At dito po, hindi rin natin alam kung maski yung pagpasok ng babae ay parte ng plano upang pabagsakin si Jesus o masamain si Jesus. Ngunit sa kwentong ito, habang sila'y kumakain, bigla na lamang pumasok sa eksena ang isang babae. At doon ang babae, hinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang luha, pinunasan ang kanyang buhok, at nilagyan ng pabango ang paa ng Panginoon na hindi ginawa ni Simon bilang pagtanggap sa kanyang tahanan. Ngunit ang babaeng ito na sa mata ng mga tao ay makasalanan, ginawa ang pinakamagandang pag-welcome sa Panginoon. Subalit imbis na magalak ang mga nakasaksi, mga Pariseo, sila'y nagulat at naiskandalo sapagkat ang babaeng ito'y makasalanan sa kanilang paningin. Hindi maganda ang kanyang nakaraan. Bakit po? Sa pamamagitan ng kanyang mga lugay na buhok, tanda na siya ay loose woman, probably a prostitute, did this hospitality to Jesus. And so for them, this was a scandal. Ang sabi nga nila, kung alam ni Jesus kung anong klase babaeng ito, mandidiri siya at hindi niya pahihintulutan ang ganyang hospitality o gawain. Alam ng Panginoon ang nasa utak ni Simon, kaya nagkwento si Jesus tungkol sa dalawang may utang na 5 and 50. Pero parehas silang pinatawad. At ang tanong ni Jesus, sino sa kanila ang mas magiging masaya? Sabi ni Simon Pedro, ang mas malaki ang utang. Mga kapatid, minapaalala sa atin ng kwentong ito na totoo mayroon tayong mga hindi magandang nakaraan. Pero sa Panginoon, hindi po nag-ooperate ang Diyos o ang kumikilos ng Diyos base lamang sa nakaraan natin. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, kung ano yung ginagawa natin ngayon, kung ano yung pangkasalukuyang estado ng ating puso. Yan ang mas mahalaga sa Panginoon. Yan ang tinitingnan ng Diyos, yung estado at laman ng puso natin. At sana sa puso natin, bagamat ito ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan, bagamat ito'y na-involved sa hindi magandang nakaraan, pahintulutan natin na ang Diyos ang siyang pumasok upang tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Mga kapatid, lahat po tayo ay may kakayanang magbago.
anuman o gaano man naging kasama ang nakaraan natin. At yung pagbabago na yun ay nag-uumpisa sa pagtanggap natin sa Diyos. Upang sa ganon, sa pagtanggap natin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Nawa, tanggapin natin ng Diyos at tingnan natin na ang Diyos ay mayroong kakayanan na baguhin tayo, may kakayanan na tanggapin tayo, at higit sa lahat, may kakayanan gawin tayong bago. Tatandaan natin, our past, our mistakes do not define who we are, but only our relationship with the Lord defines who we are and who we can be. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.